wala pang naitatalagang Chief Justice ang Pangulo, pwede raw mag-appoint muna ng OIC o Officer in Charge. Ayon kay Attorney Roan Libarios ng Integrated Bar of the Philippines, ang pinaka-senior na Associate Justice ng Supreme Court ang kadalasang ina-appoint na OIC. At sa pagkakataong ito, iyan si Associate Justice Antonio Carpio na sinasabing nakahidwaan ni Chief Justice Corona. Base sa rules, pagkakalam ko, most senior Justice of the Supreme Court, si Justice Antonio Carpio. Siya yata ang pinaka-logical choice na mag-act as the acting Chief Justice. Sang-ayon dito ang legal experts na sina former UP College of Law Dean Pacifico Agabin at Professor Rowena Daroy Morales. Temporarily, ang most senior justice, si Justice Antonio Carpio, magkakaroon ng acting. And usually, ang determination o yung pag-appoint ng acting CJ para magkaroon naman, kasi may mga functions ang CJ, no? Yung kung sino yung pinaka-senior. So, ang pinaka-senior ngayon is Justice Carpio. Ako si Isay Reyes, ang inyong saksi. Pinalungkot ang ilang empleyado ng Korte Suprema ang hatol na guilty ng impeachment court kay Chief Justice Corona. Pero sa kalye, nagbunyi ang ilang rallyista. Saksi si Steve Dailisan. Matapos ang taimtim ng mga dasal, pinanood na ng mga empleyado ng Korte Suprema ang pagbaba ng hatol kay Chief Justice Renato Corona sa mismong compound ng Korte. Tahimik ang marami at may mga hawak pang listahan ng mga bobotong senador. Nabuhayan ang ilan sa kanila matapos marinig si Senator Joker Arroyo. Gayun din ang sumalang si Senador Miriam Defensor Santiago. Why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin at malinis pala sa buong bansa, bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Kabaliktaran ng reaksyon nila kay Senador Franklin Drilon. At nang umabot na sa 14 ang pabor sa conviction, mailan ang nagsialisan. Baka sa mukha ang lungkot at mailang maluha-luha pa. Since the beginning of the impeachment, we have supported him so much. At hanggang doon na lang yun, wala kami magagawa. I wish him well. Disappointed, sir, with the result. Angry. Come on, disappointed is an understatement. Kailangan daw nilang tanggapin ang hatol sa kanilang boss. Meron kaming hinanakit doon sa mga ibang senator judges. Alam naman natin na binanatan na kami sa budget No, noong pa kami they're trying to demonize yung buong ahensya, buong judikatura. Sana naman nakuha na nila yung gusto nila and then move on. Let's continue. Hindi tulad sa Korte Suprema, nagbunyi ang mga nakaabang na kontra Corona sa Manila Film Center sa Pasay. Matapos natulang guilty si Chief Justice Renato Corona. Masaya kami na convict si Justice Corona. Dahil sa nalalaman namin ang mga anomalya ginawa niya, kawawa ang mga mamamayan. 5 buwan nating hintay at pumabor sa mamamayan yung hatol guilty kay CJ Corona. Ang lalaking ito nga, bago magbaba ng hatol, halos mapaos sa kasisigaw sa tuwing matatapos sa pagpapaliwanag ang mga senator judge ng kanilang boto. Kasama ito po mga senador na bumoto for conviction. 13 pa. 13 na po ang bumoto na conviction. Ang pinakamatinig sigaw ng grupo, binitiwan ng ihayag ni Senator Judge Bong Revilla ang ika-16 na guilty vote, sapat para makonvict ang punong maestrado. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi. May hamon naman ang mga ordinaryong Pilipino sa mga politiko ngayong nahatulan na si Chief Justice Renato Corona. Kung ano yan, alamin po sa report ng saksing si Michael Fahatin. Summary of the peso and dollar accounts.
this private prosecutor with complaint of this impeachment court, nasasaktan ng tenga ko, should have been cause for you to walk out of this courtroom. Sa mala telenovelang impeachment trial na sinubaybayan ng taong bayan, may ilang araw nang nagdidiskurso mga ordinaryong Juan de la Cruz. Bago pa man ang pagbaba ng hatol, mainit na itong pinagdebatihan. Acquittal, sir. Bakit? Kasi maganda naman yung pinapaliwanag ni Chief Justice. Guilty. Dapat mag-resign na siya kasi sirang-sira na yung hudikatura natin. Likas na mahilig sa politika nga ang Pinoy. Sa bus na aking nasakyan kung saan pinanood ng live ang impeachment trial, game na game at nag-alas senator judge ang mga pasahero bago pa man magbaba ng hatol ang Senado. Kanang kamay itaas para sa acquittal. Kanang kamay itaas para sa conviction. Pero habang wala pang hatol, iba muna ang inusisa ng ilan. At may mga naiwang tanong at payo para sa ating mga politiko. Naghamon si Corona na ilabas ang tagong yaman. Ngayon ilabas na para sa taong bayan. Maging transparent sila sa kanilang mga ari-arian dito sa Pilipinas para makita ng mga tao ang kanilang kayamanan. Do what is right. At nang umabot na sa 16 ang guilty votes para kay Corona, sapat na para makonvict siya. Ito ang reaksyon sa isang tricycle terminal. Sa mayaman, kasi sa mahirap, madali lang desisyonan, kailangan sa mayaman din, lalo na sa kanya, sa mataas na posisyon. Sa Nia Road naman, may mga ayaw pumosisyon kahit ipiniroklama na ni Senate President Juan Ponce Enrile ang guilty verdict. Sa kabilang panig ay sinasabing politika, sa kabilang panig naman ay ebidensya, so wala akong mapili kung sinong tama, so mas maayos na neutral ako. Higit sa hatol, nila sa hatol. Dahil political exercise nga umano ito, mas mahalaga raw ang natutunan nila sa impeachment trial, lalo na kapag ang boto naman nila ang tatanungin tuwing eleksyon. We will not progress as a country kung puro drama at hindi sinasabi kung ano yung totoo. Magagamit ko yun. Darating na eleksyon. Darating na eleksyon. Kung sino iboboto ko. Iboboto kita kung matapat ka sa taong bayan. At dahil tapos na nga ang paglilitis, tanong ng taong bayan, ano na ang susunod pagkatapos nito? Basta malaman lang ng taong bayan yung katotohanan. Para naman kahit paano maging panatag tayo sa kalagayan ng ating bansa tsaka sa pamamalakad ng gobyerno. Unahin muna nila yung mga problema ng bansa. Michael Pati ng inyong saksi. Saksihan mamaya. 3 Pilipinang guro kabilang sa 19 na nasawi sa sunog sa mall sa Qatar. Bagong video, napatunay raw na hindi si Mon Tulfo ang nagsimula ng away sa airport, balak gamiting ebidensya ng kampo ng kolumnista. Huwag bibitiw. Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.